Magandang araw, mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At your service, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, panibagong kupalan na naman, at mga walang kakwenta-kwentang reaksyon sa mga balita sa bayang Pilipinas. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga tanga, mga inutil, mga walang utak, mga gonggong, utak galunggong, mga tululaway, mga kupal, animal visit, mga pabigat, walang silbi, sritik, salot, putak sa buhin, dor, para manin, sintu-sintu, baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga sinungaling, paasa, mandurukot, mandarambong, magnanakaw, lahat ng mga mangungupit, masasamang loob, masasamang espiritu, mga kawatan, mga maligno impacto, pinsan ni Lupin III sa Malacanang, lahat ng mga makasalanan sa Pilipinas, pinsan ni Satanas, Demonyo, Judas, Barabas. Kamusta naman? Kamusta naman ang mga banateros na nanonood sa buong mundo? Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa mga kababayan naman natin, mga kababayan natin sa lahat ng mga kapitbahay natin dito sa Asia. Magandang gabi sa inyo. Yung mga taga Middle East, anong oras na ba sa Middle East ngayon? Tsaka dyan sa Europe. Magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, mga kababayan naman natin sa Amerika, sa Canada, nandiyan dyan si Allen S. Tuista, ang tropa pits natin. Mabuhay, magandang umaga sa inyo dyan sa North America, sa United States of America, sa Latin America. Magandang araw sa inyo. Yung mga hindi pa po nakakapag-follow dito sa ating channel, yung mga hindi pa po nakakapag-follow, yung mga bago po rito, mag-follow po kayo, subscribe po kayo sa Boss Dada TV. Huwag po ninyong kalilimutan, lumabas po muna kayo, wag po muna kayo mag-chat. Muna kayo, comment muna kayo bago kayo mag-comment pala mali. Mag-follow muna kayo, subscribe muna kayo sa ating YouTube channel, Boss Dada TV, at ang Boss Dada Space 2.0. Meron din po tayong Facebook, nandiyan po ang mga malulupit na bardagulan natin sa mga bashers, na mga gunggong, mga inutil at mga tanga na mga followers ni Bongbong at ni Lening walang utak. Mag-follow muna kayo mamaya na kayo mag-chat. Follow muna, tapos balik tayo rito. Tapos magbakbakan tayo, marami tayo mga re-reactionan ngayon. Nakita mo si Kapunan, kailangan niya pang gumawa. Nakikita niyo si Kapunan? Si Kapunan, kailangan niya pang gumawa ng mga kung ano-anong mga statement. Kailangan pa ni Kapunan magbitaw ng mga salitang ganito, ng mga salitang ganyan, yung mga pautot niya. Kailangan niya yun kasi nga walang naniniwala yung kanilang propaganda, kailangan mailabas niya kaya kahit bawal sabihin, pipilitin niya pa rin sabihin, kahit bawal, pipilitin niya pa rin sabihin. Pero makikita niyo si Powa? Nakikita niyo ba si Powa kung paano niya i-address yung Senado, yung impeachment court? Paano niya i-address? Masyadong magalang. Paano niya i-address si Kapunan kahit na mukhang impactita yon? Kahit na mukhang aswang si Kapunan, kita mo naman kumbaga binibigyan niya ng respeto. Yung testigo nila na kahit na nagsisinungaling, nagpapasalamat pa rin siya. Thank you for your patience. Ganun pa rin siya. Ganyan ang mga edukadong mga abogado. 'Di ba? Alot 1620 diyan sa Japan, mabuhay ka. Salamat sa iyong donasyon. 'Di ba? Makikita nyo si Powa, very courteous, very respectful. Pero makikita mo si Kapunan, di ba, bastos siya? Marami siyang mga side comments. Nakikita mo si Powa na nagsa-side comment. Akala ko ba ang mga Duterte followers, mga crass? Akala ko ba walang class? Akala ko ba yung mga DDS, mga mga magagaspang sila, palamura sila, wala silang modo? Bakit kanina? Yung mga dilawan ng mga abogado, dilawan ng mga tagapagtanggol ng prosecution, bakit parang sila yung crass? Sila yung kanto, sila yung parlor, sila yung kanal ang bibig. Di ba? Wala talaga Akala ko ba mataas ang morals ng mga dilawan? Bakit ganun magsalita si Kapunan? Bakit ganun niya itrato yung ating Vice President?
wala pa naman siyang napapatunayan. Sa ilang araw na nakatayo siya dyan, mantakin mo, una pa lang gusto niya recess na. Tuesday o 5:25, I'm in a meeting with my team. Naku po. Oh, good luck sa iyong meeting. Laksan mo yung volume para marinig nila. Baka mayroong loyalista dyan sa Malaysia. Di ba akala ko ba magaling si Kapunan? Labo-labo yung mga tanong ni Kapunan. Yung tanong niya, siya din ang sumasagot. Tinanong siya, yes or no? Yes, no, yes, no. Ano ba yan? Oh, Marilyn Agula, dyan sa Amerika. Magandang gabi sa'yo. Mabuhay ka. Shout out sa'yo. Di ba? Si Powa, chill na chill lang siya. Actually nga, medyo sa totoo lang, nagagalit na nga ako kay Powa eh. Oo, kung meron akong komento kay Powa, yung masyado siyang mabait. Alam mo Powa, yung mga aso, hindi mo dapat yan tinatrato na parang mga tao. Oo, hindi mo dapat ina-accord or ina-accord ng respeto itong mga ganitong mga tao kasi mga sinungaling eh. Yung mga ganyang mga tao dapat binabastos yan, kaya lang si Powa kasi edukado eh. Si Powa kasi matinong abogado, hindi katulad ng mga abogado nila. Parang mga yung abogado nila doon, si Chua, 3 beses nag-take ng bar exam. Alam mo si Kapunan, magaling man yan si Kapunan. At saka alam naman natin si Kapunan, Duterte supporter man yan, kunyari lang yan. Bakit ko sinabing Duterte supporter yan? Lahat ng yung mga tanong niya doon sa testigo nila, pumabor lahat kay Inday Sara. Pinatunayan lang ng prosecution na nagli-liquidate si Inday Sara. Pinatunayan ng prosecution na hindi talaga nagnakaw si Inday Sara. Na may mga dokumento na ipiniresenta si Inday Sara, may mga acknowledgement receipt na ipiniresenta si Inday Sara, meron silang mga report na ipiniresenta, meron silang mga itemized na mga pinaggastusan doon sa pera ng confidential funds na yan. So doon inamin mismo ng taga-COA na meron, wala akong nakikitang irregularities, wala namang kaming issue. Kung si Mary Grace Piatos yan, ang may issue lang naman kayo. Walang issue yun, walang issue dun sa COA. Tinanong nila, Mary Grace Piatos, anong napapansin mo dito? Ang napansin ko lang dyan, kulang lang yung mga supporting documents. Hindi ka ba nagtaka na Mary Grace Piatos yung pangalan? Ay, hindi ko kasi trabaho yun eh. Besides confidential funds, at alam ko naman na alias lang yan. Kayo lang naman na nagtatanga-tangan. Kulang na nga lang sabihin nung Kulang na lang sabihin nung tanga-COA na kayo lang naman ang tanga eh. Na kini-question nyo pa yung si Mary Grace Piatos eh. Tapos ang tagal-tagal nilang pinapalutang yung Mary Grace Piatos, tagal nila pinapalutang yung mga pangalan na yan. Malaman-laman natin. Putang ina, 77,000 lang pala yung kinubra ng Mary Grace Piatos na yan. Akala ko naman bilyon-bilyon katulad ng mga congressman na mga magnanakaw. Diyos ko po, nung inilabas yung listahan kung magkano. Kung magkano inilabas yung mga listahan, may mga media pa nga na inilabas yung mga pangalan lang eh. Yung mga pera kung magkano yung napunta, bawat pangalan hindi nila inilabas. Alam mo kung bakit? Mahihiya eh. Nakakahiya. Pinagtatalunan natin yung 77,000 ni Mary Grace Piatos. Diyos ko po. Pinagtatalunan natin yung katiting. Yung katiting na nakuha ni Mary Grace Piatos, tapos yung mga gamot, yung mga binili ng furnitures o mga lame-lamesa, upo-upuan, yung mga pinambayad sa mga safe house, legal man yun. Wala namang illegal doon. Buti sana kung pinambili ng lobo, ganun. O kaya pinambili ng cocaine, pinambili ng shabu, yung confidential funds, pinagawa mo ng racket tapos pinalipad mo. Yun, masama yun. Halagang 70K, i-release ang buhay ni Mary Grace. Oo nga, imantakin mo, ang liliit 77,000 lang yung impormasyon na nabili nila kay Mary Grace Piatos. Di ba? Grabe, ang galing ng Office of the Vice President. Bakit? Naging successful sila sa kanilang kampanya para hindi makapag-recruit ng mga NPA sa mga eskwelahan, sa DepEd at saka yung OVP, yung pagtulong ng OVP sa NTF-ELCAC para masawata itong mga komunista. Mantakin mo, binayad lang nila 77,000. Binarat nila yung mga informant. At yung mga informant, kahit katiting lang yung kanilang makukuha, ibinuwis nila yung kanilang buhay para sa programa ni Inday Sara. Imaginein mo yan. Ang galing ni Inday Sara, ang barat niya. Mantakin mo, sabi siguro ni Mary Grace Piatos, bigyan mo ako ng 300,000. Sasabihin ko sa iyo impormasyon. Wala kaming pera eh. 77, 50,000. Wag naman 50,000, sobra naman niya. Pwede mamatay buong pamilya ko 50,000 lang. Sige, meet halfway. Magkano? 77K. Ang galing ni Inday, di ba? Napakahusay ni Inday. Imaginein mo, nabarat niya yung mga informants na yan, nagbibigay ng mga information yan. Naging successful yung kampanya nila Inday Sara patungkol sa paglaban dyan sa mga komunista sa halagang ganun lang. Dapat nga bigyan nyo ng medalya si Inday Sara eh. Dahil kung sigurado ako kung si Bongbong Marcos nga, magkano binabayad dun sa mga vlogger niyang mga tanga eh.
Yung mga bobong mga vlogger nila, hindi ba na-expose dyan sa PCO na may nawawalang 50 million? Sa vault ha, sa vault. Yung vault nila, may vault sila dun, na-cash. 50 million nawala dun, di nila alam saan napunta. Ano nangyari sa investigasyon na yan? Hindi ba natatandaan ninyo? Nung nakarahang budget, 2026 budget, ginisa ang PCO. Ginisa ang PCO ng Congress. Marites Sonsona, dyan sa Hong Kong, salamat sa iyo ha. Salamat sa inyong pagpapakulay dyan. Pag ganyan makulay ang gabi natin, itutuloy-tuloy natin yan. Oh, di ba tinanong sila? O in-expose ni Mike Tai yan eh. Si Mike Tai nagsabi na kurakot ang PCO. Di ba? Bulok-bulok daw yung PTV4. Mantakin mo, hindi nyo pa napapaganda yung opisina ng PTV. Tumutulo daw yung kisame. Yung kubeta daw, umaapaw yung mga tae. Sabi ni Mike Tai. O, sinabi nila noon, nawalan daw kayo ng 50 million dyan sa inyong, sa inyong kaha de hierro. Anong sabi ng PCO? Iimbestigahan nila. O, ano na nangyari sa investigasyon na yan? 50 million yan, pera ng taong bayan. Yun yung sinasabi ni Marcoleta na baka yung 50 million na yan, pinambayad nyo yan sa mga vlogger nyo. Mahiya kayo ha, si Mary Grace Piatos at saka si Andilim. Oh, nagbenta sila ng impormasyon sa OVP. Oh, para sa nagbenta sila ng intel sa OVP para maubos ang mabasag ang komunista. Sa halagang 77,000. Tapos putang ina binabayad nyo. Diyan sa mga scammer na mga vlogger ninyo, daan-daan libo ha. Di kayo nahihiya? Di kayo nahihiya? Hindi kayo nahiya sila, yung mga media nakalagay lang pangalan, di nakalagay yung presyo. Nung pinakita yung presyo, pucha, ito papakita ko sa inyo ulit para meron kayong tawag dito, meron kayong guide. Ayan, ipakikita natin. Ayan ang liliit, pinakamalaking halaga diyan, 295 Harina. Si Harina 295,000 yung ibinigay sa kanya. Mantakin mo kaliliit niyan, 50,000, 70,000, pantay-pantay nga eh. Yung mga ibinigay eh. OVP confidential funds recipients. Meron pang isang meron pang isang tawag diyan cell. May isa pang cell yan eh kung saan ginamit. Medicine, may mga ganun pa. Hindi na nila ipinakita kasi mapapahiya sila. Mabuti pa si Inday Sara, itemized, na ipakita niya kung saan nagastos yung pera. Tanungin ninyo yung confidential funds ni Bongbong. Yung 4 billion na confidential funds ni Bongbong, tanungin ninyo kung saan napunta yun. Baka sa butas ng ilong niya. Hindi kayo nahihiya niyan? Ha? Hindi kayo nahihiya? Tapos sasabihin ninyo, Inday Lustay. Paano ba yan? Maglulustay ka lang, ganyan lang kaliliit. Sabi nila si Mary Grace Piatos, si Inday Sara daw, 77,000, pinatulan ni Inday. Tiyanginan yan. Kulang pa yan eh. Kulang pa yan sa pamasahe niya papunta ng Europe. Nagrereklamo na nga ito si Pisngi, si Kokey. Diyan sa si Terry Ridon, nagrereklamo na nga siya. Paano daw na-afford ni Inday Sara yung kanyang pagpunta sa Europe? Gumastos na daw siya ng 8 million. Gago ka pala eh. Si Abante nga, yung relo niya, 30 million eh. Hindi mo kine-question eh. Gago ka ba? Tingnan mo si Luistro. Si Luistro, wala siyang ibang inuulit na damit kundi yung kulay blue. Gandang-ganda niya sa sarili niya. Pag suot niya yung kulay blue na Pilipiniana niya. Putsang mamahal ng mga damit niyan. Hindi yung iba diyan, hindi nag-uulit ng mga damit yang mga yan. Hindi niyo kine-question yung mga diamante ni Stella Kimbo, yung mga mamahalin niya na bag. Kaya questionin niyo yung pamasahe ni Inday Sara doon. Kahit mangutang si Inday Sara para mabisita niya yung tatay niya, gagawin niya. Akala ko ba mayaman si Inday Sara? Ba't kine-question niyo pa kung saan manggagaling yung pera niya? Akala ko ba, sabi niyo, kurakot si Inday Sara, bakit niyo pa kine-question kung saan manggagaling yung kanyang pinamasahe papunta doon? Wala namang pera ng taong bayan na hindi katulad ni Bongbong. Pag umaalis si Bongbong, kasama lahat, pati kaibigan. Tapos pagdating sa Amerika, magdudurog sila. O sisinghot sila ng sisinghot doon. Nung nakaraan nga, may namatay pa silang kasama. Hindi kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya, mga bossing? Mga walang hiya kayo, no? Mas malaki pang binayad ni VP sa mga abogado niya. Imaginein mo ha. 25 million ang ginagastos natin sa kada araw. Tapos wala pa ring bagong mga impormasyon tayong nalalaman nyo, magugulat tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo yung BIR na yan. Wala rin yan. Ngayon nga lang eh. Ang tagal-tagal na nilang hawak yung mga ebidensya na yun. Wala pa silang pasabog eh. Sila na ang may control kung ano yung itatanong doon sa kanilang mga testigo. Pucha, sumasablay pa sila eh. May nakikita ka bang mali dyan? Wala po akong nakikitang mali. Wala palang nakikitang mali eh. Bakit nandiyan ka pa? Diba? Hindi kayo hindi kayo nagtataka niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na anong propagandang gawin ng mainstream media, basta nandito Banateros, ipaiintindi sa inyo ng Banateros, ang lahat ng mga hindi nyo mga nakikita at yung mga nakikita at mga naririnig nyo, ulit-ulitin natin. Isasampal natin sa mga bobong mga utak nila
na hindi na nila tayo naloloko. Tingnan mo yung presko ni Powa, mamaya ipi-play natin. Tingnan mo, kalmadong kalmado. Tingnan mo si Powa pag nagtanong, kalmadong kalmado. Nag-i-statement ba si Powa? Kung ako si Powa nung tinanong ko siya, so sigurado ka na si Inday Sara lang ang merong confidential funds? I-rate mo from 1 to 100%, ilang porsyento na sigurado ka na si Inday Sara lang ang merong confidential funds? Kung ako gaganunin ko talaga yun eh. O tapos ganun ba? So sure na sure ka, 100% sure ka, hindi ka nagsisinungaling, si Inday Sara lang ang may confidential funds. O anong masasabi mo rito, putang ina mo? Ano masasabi mo rito na si Binay meron palang confidential funds? Bakit mo sinasabi si Inday Sara lang? Kumalat na sa balita na si Inday Sara lang may confidential funds, si Inday Sara lang inaudit nyo. Lumalabas ngayon, si Inday Sara lang talaga inaudit nyo. Si Jejo Marbinay, nung siya'y merong confidential funds, hindi nyo inaudit, mga tarantado kayo. May sinungaling ka pala eh. So, aamin ka ba na sinungaling ka? Kung ako abogado, ganun ang sasabihin ko, pero alam nyo, napakapalad ninyo, napakapalad ng mga ng mga prosecution dahil edukado, mabait si Powa. Kasi kung balasuba si Powa, kung tarantado si Powa, putsang ina, pinahiya kayo ng madiin yan. Kanina, umpisa pa lang, pinahiya na kayo niyan. Oo, katulad niyan, kakasimula ng hearing, putya, magre-request ka kagad ng recess. Ano yun? Kakapasok mo lang, recess agad. Kung ako yung abogado, yun ang sasabihin ko. Hindi pa tayo nagsisimula, recess na. Ano yan? Walang hiya na yan. O hindi ba? Hindi kayo nahihiya niyan. O sabi nga nito ni White Gunner, anak nga ni Tulpo, 2 days sa bar, nag-inom. 7 milyon yata yung ginastos sa 2 araw. 7 milyon sa 2 araw, congressman ka, painom-inom ka sa Amerika. Habang nagugutom yung mga Pilipino, ikaw, sarap ng buhay mo doon. Ang taba-taba mo na, mas mataba ka pa kaysa sa mataba eh. Pwede ka nang pumasa. Di ba? O yan, 840 million na po ang ginastos, 12 day pa lang. That's 70 million per day. Yes po, alin yan? Grabe naman yan. 840, 225 million lang yung ano natin. Resist kagad. Ayop na yan. Hindi ba? Kung ako yun, sasabihin ko kagad. Kaya nga nagalit si Jesus Cudero, ha? Recess? Pucha, nung nakaraan, ang tagal-tagal nyong nagka-calibrate ng mga papeles. Ngayon naman, simula pa lang recess. Ano ba yan? Akala ko ba excited kayo sa impeachment? Bakit parang ayaw nyo namang mag-impeachment na? Ba't recess? Mabuti, itigil na natin, di ba? Vendo King official, mabuhay ka. Walang hiya kayo, hindi kayo nahihiya na ganyan. So wala, hindi pa rin sila nakapuntos. After how many days? After how many days na supposedly binubugbog na nila si Inday Sara, sabi nila excited na sila. Excited na kami. Tapos putyang ina, first day, palpak. Second day, palpak. Third day, palpak. Aba, umabot na ng 12th day. Palpak pa din. Kailan kami makakarinig ng matatinding pasabog? Again, partida to. Hindi pa nagpipresenta ang kampo ni Inday Sara ng kanilang mga testigo. Hindi pa sila nagpipresenta ng kanilang mga dokumento. Hindi pa sila ang sumasalang doon sa witness stand. Hindi pa sila. Paano na? Paano na kung sila na yung sumalang dyan? Patay kayo niyan. Di ba? Kaya yan. Ngayon, ito, panoorin natin itong mga balitang nakalap natin patungkol dyan sa impeachment na yan. Maganda kasi yung cross-examination eh. Marami tayong mapupulot doon. So ayan, prosecution, hindi pinagbigyan ng hirit na early recess. Early recess? Parang kakapasok mo lang, ang pasok nyo sa eskwela alas 8 ng maga. Pagpasok mo alas 8 ng maga, hindi ka pa nakakaupo, pumunta ka na sa teacher, ma'am, pwede bang mag-recess muna tayo? Gago. Walang hiya kayo, umpisa pa lang recess na kagad. Sige, pasok. Ano ba yan? Oy, syndicate. Grabe naman si syndicate, ha? Sindikato yan. Maraming salamat sa iyo, syndicate. Mabuhay ka. You will be continuing with your testimony under the same oath that you had and did yesterday. Do you understand that, sir? Yes, Your Honor. Attorney Kapunan, counsel for the panel of prosecutors, you may continue with your direct examination of the witness, Mr. Wamil of the Commission on Audit. Thank you, Your Honors. To the Senate, impeachment judges, and Talagang ang ganda pa nung niya, ang ganda nung makeup niya eh. Antindi rin talaga ni Kapunan, magsasara lahat mga bossing ng mga parlor sa Pilipinas. Pag nagpunta ito si Kapunan at nagpagawa ng kilay, nagpa-eyeliner, putya, walang parlor na walang parlor na makakagaya niyan. Sa Purinaria ginagawa yung mga ganyang makeup, mga bossing. Kapag pumunta ka sa parlor tapos ipinakita mo yung picture ni Kapunan, sabihin, pakigaya nga yung makeup nito. Maniwala kayo, baka magsara yung na yan, yung parlor na yan. Pucha, pumunta ka sa Purinaria Pass o kaya diyan sa St. Peter. Doon yung parlor nito.
Mukhang inahitan na mukhang inahitan na gorilla no? Pero hindi sa totoo lang ang ganda ng kanyang entrance dito sabi niya, to all the judges, Senator judges, Mr. Presiding Officer and Mr. Senate President. Ang ganda ng entrance niya oh. Thank you, Your Honors. To the Senate impeachment judges and to the presiding officer and Senate President, I beg the indulgence of this honorable court to start this with a recess. Pidotsky, salamat sa'yo. Shout out sa'yo. Listening while working, mabuhay ka. Acheche. Ang ganda pa ng entrance niya to the impeachment court, the Senate President, esteemed colleagues, to the presiding judge, to the prosecution. I would like to request for a recess. Inaumpisa pa lang recess tapos magaling. Kailan naging magaling yung gusto ng recess? Mga tarantado lang yung mga kaklase ko na ang favorite subject recess. Sabi nito 70 million per day ang impeachment. Sabi ni Mr. Swordfish 70 million kung totoo niyang sinasabi mo. Keep sharing your voice, Boss D from Switzerland. Sweet Namis. Sweet Mamis dyan sa Switzerland. Maraming salamat sa iyo. Takin mo. Akala ko pa naman excited sila. Tapos unang salbo pa lang, nung nakaraan, nag-request ng recess kasi uupo daw siya. May request for a recess. I want to sit down. Pucha, ang bait ng impeachment court. Ngayon naman, kakasimula lang. Para sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayan ko at mga nanonood ngayon, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nais kong simulan ang hearing na ito sa pamamagitan ng recess. Ano yan? Anong gusto nyo mangyari ngayon? Itutuloy pa ba natin to? Nawindang si Chis Escudero. Ha? Ulitin mo? Kakapasok mo lang, gusto mo recess? Parang holiday. Kakagaling mo lang sa holiday. Long weekend. Biyernes, walang pasok. Sabado, linggo. Sinwerte ka, Lunes, wala ulit pasok. Martes, ang pasok. Martes, yung pasok Pagpasok mo ng Martes, mantakin mo. Sabihan mo ng teacher, ma'am, baka naman pwede. Wag na muna tayo mag-lesson ngayon. Baka naman pwede, na lang tayo. Magkwentuhan na lang tayo. Pwede bang ganun? Tangina niyan. Sinasayang yung pera ng taong bayan. Una pa lang, recess na. Di ba? Cooking alaan, mabuhay ka, cooking alaan dyan sa kanal, boss. Di naabutan ko ulit ang live mo. Every time maabutan kita, magbibigay ako ng pangkape. Salamat, abutan mo ko araw-araw. Basta ituloy-tuloy mo lang ang pagmumura sa mga cooking ng inang yan from Canada. Oo, cooking ng inang mga to Sinasayang ang pera ng taong bayan. Ang ganda ng intro niya Ang ganda talaga, hindi ako makamove on. Of the witness, Mr. Wamil of the Commission. Ayan na. Si Sindikato, maraming salamat sa iyo Diyan sa tagasan ka na nga pala. Anong sindikato? Mabuhay ka, pangkape boss, dadaan niya pag ganyan mapula. Talagang alam mo yung puso ko tumitibok talaga. Alam ko itong si Sindikato, yan kapatid ko yan Palagay ko yan yung nawawalang kapatid ko Oo, naniniwala ako na kami, na soulmate kami niya ni Sindikato. Baka siraan tiyan ni Kapunan. Hindi siraan tiyan ni Kapunan. Yung mukha niya sira. Ganyan na yung mukha. Sira na yung mukha. Sira pa yung tiyan. Ano ba naman yan? Hindi na kayo mahal ng Diyos niyan pagka ganyan. Kapatid agad? Oo. Kapatid ko yung mga ganyan na mga tao na mga maluluwag. Ang kanilang yung kanilang pagsishare sa kapwa. Ganyan din kasi ako na tao. Kaya din ako. Yung lukso ng dugo ba? Lukso ng dugo. On audit. Thank you, Your Honors. To the Senate impeachment judges and to the presiding officer and Senate President, I beg the indulgence of this honorable court to start this with a recess. Tanginang impacta na ito. Hay, nako. Anday lang, batiin ko lang yung mabait na subscriber natin dito na nagpakulay si Il Villalor, ano ba yan? Hindi ko mabasa Anong pangalan? Il Villalor ba yan? Villaor. First time sa live sa Montreal, Quebec. Canada, mabuhay ka. Tsaka kay Juan Fernando at tsaka kay Simply Lorne. Simply Lorne ba yan? Buong araw ko, hindi buong araw ko pag hindi kita napapanood, huwag ka mag-alala.
Bubuuin natin yan, Simple Lorn. Juanita, salamat sa inyo, ha? Siguro mas... Gago talaga kayo. Sabi nitong nag-comment to, siguro masarap ang baon ni Kapunan, hindi na siya makapag-intay ng alas 12. Lin, salamat sa iyo. Hindi na makapag-antay si Kapunan ng alas 12. Gusto niya, pagpasok pala, kainin na yung baon niya. Di ba ganyan tayo? Ganyan tayo mga mga banateros pag field trip. Putangin na yan, hindi pa tayo nakakapunta dun sa... Nandoon pala sa eskwela, umaalis pa lang yung bus sa eskwela. Puta, kinakain mo na yung tosino. Nakakaloka naman to si, si Kapunan. Walang hiya na yan. Siguro nagtata ito. O, si hotdog, pandesal with cheese. Tinira ka agad eh. Oo, puta, ang tindi. Hindi pa nakakarating dun sa sa pabrika ng lapis, dun sa unang destinasyon ng field trip, ubos na baon niya. Anak ng tokwa naman to si Kapunan, no? Ano masasabi dito ni Ano masasabi ni Chis Escudero? The reason this is necessary, Your Honor, is because yesterday, when prosecution asked for a recess with the permission or consent Sige, magdahilan ka. Magdahilan ka. Sige. of the counsel for the respondent, we started to identify and cross-check Verna Aumentado, salamat sa iyo dyan sa Europe, ha. Mabuhay ka. Viva Banateros from Madrid, Spain. O, nabugan na tuloy ni Emma yung kape niya. the 845 acknowledgement receipts. Unfortunately, time ran out, and our assisting counsels only were able to show half of it, Your Honors. Although this court will recall Yung ginawa kahapon. Natapos ng alas 3 yung hearing, pwede pa naman kayo mag-meeting. Pwede pa naman kayo mag-calibrate kahapon nung natapos, maaga pa man. Ba't hindi nyo ginawa kahapon? Kung kailan umaga, doon kayo gumagawa assignment. Kung kailan may pasok, doon bumibili ng kartolina at saka ng pang-project. Di ba? Anak ni Panday, mabuhay ka dyan sa Taiwan. that under Rule 130, Section 3, in coordination with Section 7, we were able to mark a tabulation or a summary prepared personally by this witness, Your Honor, to preempt any possible objection of the respondents and any manifestation that they Ang dami mo sinasabi. Nagdadahilan ka pa, ayaw mo lang magtrabaho, tinatamad ka lang eh. Ang aga pa naman kasi, alas 9 pa lang yan eh. Ano oras ka ba kasi nagigising, Kapunan? Parang wala ka pang gana. Pero siguro si Kapunan baka gabi pa lang nag-makeup na eh. Para paggising niya, hindi na siya mag-makeup. Sabi ko nga sa inyo, oo, yung makeup artist ito na taga St. Peter. Kaya napuyat. Gusto na recess kagad. were not allowed to compare the copies of our exhibits and their own exhibits as regards the rest of the acknowledgement receipts, Your Honor, unless they will stipulate that there is no need, Your Honor, then it becomes necessary for a brief recess, Your Honor. Counsel, for what purpose is the recess? Nagulat si Chis. Ha? Ano? Kakapasok mo lang, ang tagal mong absent? Ang tagal mong absent? Ilang linggo kang absent? Putang ina, pagpasok mo, gusto mo sumweldo ka kagad? Dali Mercado, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, ha, hanggang gusto mo. Walang hiya na. Sabi ni Chis Escudero, putang ina, ano? Matapos kang mag-emergency leave ng 2 linggo? Hindi naman namatay yung mga magulang mo, namatay yung kapitbahay mo. Pero sabi mo dahil malungkot ka, dahil namatay yung kapitbahay nyo, hindi, ayaw mo pumasok. Sige, pinayagan kita, hindi pumasok. Tapos pagpasok mo, putang ina, gusto mo may sweldo ka? Gago ka? Ha? Your Honor, please, yesterday, when we resumed hearing yesterday, Your Honor, and we were going over these 3 boxes and several folders, Your Honor, it had to abruptly stop because we had resumed session. And at that time, our associates noted that kalahati lang po ang natapos sa pag-compare. Counsel, the presiding officer will have a query first beforehand. Yesterday, you presented a summary and a table of his findings based on the 845 acknowledgement receipts. Nagdadahilan eh. Parang sinabi niya, kasi po, masakit po kasi yung paa ko eh. Masakit po kasi yung paa ko. Gusto ko po sana magpaalam, umuwi. Sabi ni Chis Escudero, ha? Masakit paa mo? Nakita kita kanina, kumakandirit ka pa. Naglalandian pa kayo ng mga kaklase mo bago kayo pumasok dito, tapos ngayon may sakit ka na. Tangina, ganito ako eh. Ganito ako. Noong bata ako, galit na galit ang nanay ko sa akin kasi meron akong Monday at saka Friday sickness. Tuwing Lunes, lagi akong nahihilo niyan, nahihilo ako.
tuwing Lunes, so syempre, yung nanay ko, nung mga unang Lunes, so sige, nahihilo ka, kawawa ka naman. O sige, wag ka na pumasok. Sabado, Linggo, walang pasok. Lunes, o sige, nahihilo ka. Para hindi mahalata, gagawin ko naman Biyernes. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit nasusuka ako. Pag Biyernes, ganun. O sabi ng nanay ko, ganun ba? Hindi mo na kayang antayin bukas? Wala nang pasok bukas, nak. Hindi ako makapasok. Sakit ulo ko, ma. O sige. Sakto yan. 3 araw pahinga mo. Nung nahalata na nung nanay ko, tuwing Lunes at saka Biyernes, lagi ko may sakit. Kung hindi Lunes, Biyernes. Alternate eh. Sabihin ng nanay ko, nahihilo ka? Pag Lunes, nahihilo ka, tsaka Biyernes, ano scheduled yan? Pag sinuntok ko mukha mo, mahihilo ka talaga. Oo, tangina niya, papasok ka eh. Oo. Kasi paano ba naman ang gagawin mo kapag sa Biyernes, di ba? Biyernes, di ka papasok. Hindi ako pasok, masakit ulo ko, ma. O sige, pahinga ka, nak. Putang ina, di ba ang pasok mo alas 8 alas 8 ng maga. Pagdating ng alas 9, wala ka ng sakit, nanonood ka na ng ng patras. Nanonood ka na ng Remy niyan eh. Putang ina, tsaka yung Hulyo't Hulya, nanonood ka na, ganun ka na, anak. Kala ko ba nahihilo ka? Ba't nanonood ka ng TV? Nakakahilo yan. Putang ina, huling-huli ka sa akto. Ganito ito si Kapunan eh. Ganyan ang ginagawa ni Kapunan. Walang hiya na yan eh. May mga kasama pa ako dati sa trabaho. Kaya sa kumpanya namin noon, bawal umabsent pagka yung sumweldo ka ngayon, di ba? 15 ngayon. Bukas, 16. Umabsent ka, bawal yun. Kasi gawain yan ng mga kaopisina ko dati. Putya, pag sweldo na, kulang-kulang na kami. Asan na yung mga tao ko? Putang ina, wala na. Sumweldo lang kahapon, putya, hindi na naman pumasok. Pag bago sweldo, hindi pumapasok. Talaga style bulok eh. Alam na namin yung mga ganyang style eh. Nakaka-relate yung mga loko-loko dito. Gawain nyo yan eh. It's contained in the 3 boxes. 3 boxes. Yes, Your Honor. And you presented some samples. I count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi ni Jesus Cotero, Sir, hindi po ako makakapasok. May sakit po ako. Ganun. May sakit ka? Gago. Nakita ko sa Facebook mo, putang ina, wala kang sakit, umiinom ka kagabi. Lasing ka kagabi, nakita ko, nagpo-post ka, may reels ka pa eh, may hawak kang alak eh, umaano ka, bumobottoms up ka, gago ka, tapos di ka papasok ngayon. Pumasok ka, kung hindi, memo ka sa akin. Kaya, alam nyo hindi ako nag-friend ng mga boss. Halimbawa, yung manager ko, hindi ko friend sa Facebook yan. Yung mga kaopisina ko, hindi ko friend sa Facebook yan. Ibibisto ko ng mga hayop na yan eh. Nung nag-resign ako sa trabaho, doon ko lang inaccept yung mga friend request nila sa akin, hindi ko sila pini-friend request. Kasi may mga tao ako na ganyan. May sakit 3 araw, pagpasok, puta, may sunburn. May mga ganyan akong kaklase. Putang inang yan. Sabado, Linggo, walang pasok. Miyerkules, natawag yan, Sir, may med-cert po ako, hindi ako makakapasok. Sige, pakita mo yung med-cert mo ha. Pagpasok ng Lunes, puta, maniwala ka, may tan lines yan. Nag-beach ang hayop. Putang ina niyan. Ang dami kong ganun ang gustong mangyari nito ni Kapunan. 6 examples rather. So you mean to say you want to present more acknowledgement receipts as samples as part of the tabulation of the witness? No, Your Honor. What we would like to do now and inquire from counsel for the respondent is if it's no longer necessary for your associates to look over the said acknowledgement receipt, Your Honor, if they can manifest that and to preempt any possible technical objection in the future on their cross-examination or upon offer of these exhibits, Your Honor. Because these exhibits will have to be offered in due time. And we do not want it as an objection to the offer that they were not able to compare the rest of the acknowledgement receipts, Your Honor. Now, to preempt that, if counsel is willing to forego with that potential objection, Your Honor, we're ready to proceed. You're talking Ready na daw siya, papasok na siya. Karil P1N. Kasi sabi nga ni Jesus Codero, ba't hindi ka papasok, kamo? Po kasi, nung isang araw pa po kasi kung may trangkaso, sir, masama ang katawan ko talaga, pinipilit ko lang pumasok eh. Ganon, pinipilit mo lang pumasok. Tayo na, nag-post ka sa Facebook kagabi, nagbabasketball ka. Nakita ko sa post mo sa Facebook, nagbabasketball ka. May sakit ka nung isang araw. Ano yung late post yun? Late post? Hindi po, sir. Sige po, papasok na lang po ako. Di ba ganun yan eh, sir? Pwede po ba akong umabsent ngayon? Kasi may mga tao ako. Dati ganyan eh. Meron ako naging trabaho, nasa delivery ako eh. Tangina, lagi na lang may gout.
Oh, yung mga driver ko sa ano kasi fleet ano ko meron akong hawak na fleet ng mga delivery personnel. Yung mga driver ko lagi yan tuwing Lunes, may gout. Sir, yung gout ko. Utang ina, malaman-laman mo may liga oh. May laro nung araw na yon. Mga basketball player kasi. May laro nung araw na yon, may legal labas kaya hindi papasok maglalaro doon sa legal labas. Oh, sasabihin ko, ganun ba? Sige, magpakita ka ng MedCert ah. Jess Wansing, hi Boss D, watching from Toronto, Canada. Kahit busy manood pa din ako sa live mo. Banatan mo mga kampuni sa tanas. Oo naman, pangkape, salamat. Mabuhay ka. Sabi nito, gago naman to siya. Yung blush on ni Lola Kapunan masyadong mataas. Oo nga, nasa sentido. Dito, nasa utak na yung blush on eh. Ano ba naman yan, Kapunan? Ba't ganyan naman yung blush on mo? Parang black eye naman niya. Sinuntok ka ba ng asawa mo? Kala mo hinold up eh. Sabi ko nga sa'yo, ganyan na makikita mo sa umaga, magigising ka, hindi mo na kailangan ng kape. Walang Diyo naman talaga yan, oh. Of only the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to December 31, 2022. Yes, Is Your that what Honor. you're referring to? I think I know what Council for Respondent will already say, but yes, Council for Respondent, what is your comment on the manifestation of the Council for the Panel of Prosecutors? Your Honor, we haven't stipulated on anything, so I don't. Ginagamit niyang dahilan si Powa. Sabi niya, gusto ko po mag-break time muna. Pwede ba mag-break time? Bakit ka mag-break time? Kasi si Powa eh. Si Powa kasi daming tinatanong sa amin kahapon, hindi na namin natapos-tapos yung ginagawa namin. Pucha, sinisiya si Powa. Sabi ni Powa, ginagawa? Gago ka ba? Kaya na nanahimik ako dito. Ang aga-aga ko gumising, pumasok ako ng maaga, tapos ako sisisihin mo kung ba't ayaw mo mag-aral. Walang iya ka. Sabi ni Powa, ha? Ba't ako? Ako may kasalanan? Ikaw nagre-request ng recess, kasalanan ko. Paano ko naging kasalanan? Gago ka talaga. See why there's a need to compare, actually. We haven't stipulated on anything. Actually, Attorney Kapunan, Counsel for the Respondent already said yesterday that just subject to cross insofar Yes. as the non-stipulated matters is concerned. That's correct. The Counsel for Respondent stipulated on everything you asked for in your list of documents except for that. Except for the acknowledgement receipts for the period. Ito kasi Kapunan, makapalang mukha din talaga nito. Hindi lang yung makeup nito makapal. Galit na galit siya kay Inday Sara. Sabi niya si Inday Sara daw, kailangan mag-resign. Binubudol tayo ni Inday Sara. Yabang-yabang mo, galit ka sa corruption. Tapos, kliyente mo si Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles, pidap queen, pidap scandal. Pinagtatanggol mo. Putang ina, kawatan yun. Guilty yun sa pagnanakaw. Yun ang pinagtatanggol mo. Tapos ngayon si Inday Sara, sinasabi mo magnanakaw. Walang hiya yan. Tapos, yung isa pang isa pang kliyente niya, si Charlie Atong Ang. Pucha, alam niyo ba si Charlie Atong Ang? Yung ikinakaso sa kanya. Puchang inang yan. Hanggang ngayon, pati kaluluwa. Nung mga sabungero, hindi na nakita, hindi na natagpuan. Puta, giniling yata. Pinagiling yata nito ni Charlie Atong Ang. Mantakin mo, siya rin ang abogado niyan. Ang hiya ka po, hindi ka nahihiya. Ang lakas ng loob mong makaturo kay Inday Sara, tapos lahat ng kliyente mo, puros mga kawatan, mga mamamatay tao pa. Emma De Castro, di ba? Nangyaya kayo ang mga hipokrito kayo masyado. Pare-parehas kayo mga hipokrito. Si Leila de Lima, sinasabi magnanakaw si Inday. Tapos meron pala siyang 90 million na hindi pa na-liquidate dyan sa Department of Justice nung umalis siya. Nakulong na siya, nakabangon na. Hindi pa rin nagbayad. Si Philip Makaspak, salamat sa iyo ha. Tapos ito si Luis Tro. Utang inang yan, may 8 milyong utang kay Inday Sara. Ang lakas ng loob magbintang kay Inday Sara, nagnakaw ng pera. Siya estapadora. Ba? Kayo nahihiya? Ha? Hindi kayo nahihiya? Covering December 21 to 31, 2022. My understanding, Counsel, is that you will be presenting samples from the tabulation or summary of the witness. And as I said, Wala na. So yun. Ganyan kagaling si Attorney Kapunan. Sa sobrang galing ni Kapunan, nagsisimula pa lang yung hearing, gusto na nilang tapusin. Ay, nako. Pag ganyan tayo ng ganyan, walang mangyayari sa bayang Pilipinas niyan. So kanina, mga bossing, anong malulupit? Yung palitan dito. Siyempre, pagkatapos ng prosecution, ayan na, cross-examination na. Ang galing ni Michael Powa. Balikan natin yung cross-examination ni Michael Powa. Balikan natin. Ang ganda ng kanyang mga tanong. Michael Powa, pasok. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022. 2023 po. 2023. 2023 mo, bago lang pala. Bago lang siya naging abogado. Parang 3 taon pa lang siyang abogado. Ay, mabuti yan. Isang take lang. Si Joel Chua, 3 take. 3 take. Puta sa pang-bagsak. Sa pang-4 doon pumasa. Nakakahiya.
Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, just so maintindihan Ay, salamat kay Tesidon dyan sa UAE. lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. So wala siyang experience. So kayo ba, ikaw ba bilang isang auditor ng confidential funds, meron ka bang alam tungkol sa mga confidential intelligence activities? Philip Makaspak, maraming salamat dyan sa Amerika, palakpakan. Kasi halimbawa, kung ako militar, dating militar, ganyan. O at least man lang, meron akong consultant na nasa intelligence community dati. Pero mag-isa lang siya mantakin mo. Wala siyang experience sa mga intelligence operations. Tapos nag-iimbestiga siya tungkol sa confidential intelligence and confidential funds. Maraming salamat kay Ara Since 15. Ara Since 15 na mabuhay ka dyan sa Amerika. Favorite ko talagang Basta Banatero. Real talk at anlulutong ng mga PI. Yang kampunan ng bakulaw kahit hindi sparkle ang kulay, wala effect. Oo nga eh. Ayun Okay, So tinanong siya, meron ka bang history? Pumupunta ka ba sa field? Sumasama ka ba sa mga intel operations? Wala. Kaya ngayon yung sinasabi ni Lacson Ano ang sabi ni Ping, ha? Ulitin natin ang sinabi ni Ping. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi nyo may present Yung COA po. They will Yan na yun. Yung COA, competent witness daw. Patungkol sa intelligence and confidential funds. Ano sabi ni Lacson, ha? Wala sa listahan na may competent kayong testigo. Meron po isa COA. Ito na yun. Ano sabi ni Lacson? COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. COA is not competent sa pag-handle ng confidential and intelligence fund. Somebody, Your Honor, meron po you know, kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer. Somebody, a retired intelligence officer. So at least meron kang experience. Kaya tinanong ni POA yon. Do you have an experience sa field pagdating sa mga intelligence, counter-terrorism? Meron ka bang ganon? Sabi niya, wala po. Sa mga dokumento lang po ako nakabase. You get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provision. Ang tanong, meron ka bang special training pagdating sa pag-o-audit ng confidential funds? Meron bang special training? Yun ang tanong, may special training. Anong sagot? Naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay. Wala siyang special training, nakabase lang siya dun sa circular. Mabuti pa, yung nakaraang testigo nila, may training. Expert daw siya. Forensic, sa computer. 2 linggo na training, expert na daw siya. Walang hiya na yan. VP Sara for President, maraming salamat sa iyo, VP Sara for Pres. Mabuhay ka, thank you very much. So, wala siyang special training para doon sa yung confidential funds. Abogado siya, yes. Naiintindihan niya yung laman ng circular, yes. Pero meron ka bang experience? Alam mo ba kung papaano nagaganap itong mga intelligence operations na ito? Wala po. So, hindi siya competent para i-audit ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi siya competent. Kumbaga sa requirements, siya. Wala siya. Wala sa niya. Kumbaga sa karate, white belter lang siya, hindi siya black belter. Ang tanong sa kanya, meron ka bang special training? Ang sagot lang doon, wala po. Pero abogado po ako at klaro naman po doon sa memorandum circular, doon lang po ako nakabase. Ang tanong, may training ka ba? Wala po. Nag-field ka? Wala po. May alam ka tungkol sa intelligence operations and counter-terrorism, eklabu? Wala po. Yun ang tanong, ang sagot. So, basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OPP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct, thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one?
Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirement. Dali naman kasi nung tanong eh. Binabasa nyo po yung mga dokumento na pinapadala sa inyo. Ay, hindi po ako ang nagre-receive. Meron po nagre-receive. Hindi yun ang tanong eh. Simple ang tanong. Nababasa mo ba yung mga dokumento na ibinibigay, na pinapasa sa inyo ng mga ahensya ng gobyerno? Ang sagot doon, opo, ako auditor eh. Kaya ako nga ino-audit eh. Nababasa ko po lahat yan. Paano? Hindi po, ay may iba pong nagre-receive. O, ang tanong, nababasa mo ba? Opo, ayun ang sagot. O, tangina niyan. Kailangan pa ba natin pahabain yan po? Tsaka simple-simple ng mga tanong, hindi masagot eh. Tapos paulit pa ng paulit. Ano ulit yung tanong? Ito kung meron yung nakaraan, sagot ng sagot kahit hindi tinatanong. Ito naman, tinatanong mo na, paulit ng tanong. Pakiulit po yung tanong. Ano po yung tanong? Utang na laging take two. Ano ba yan? Of the joint circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limelty Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP. Tayo eh. Hindi kasi iniintindi yung tanong. Sagot na kagad na sagot. Isipin mo muna maigi. Hindi naman pala mali yung sinasagot mo sa tanong eh. The confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Anong gustong patunayan dito ni POA? Yung po bang confidential funds ni Inday Sara ay sino po ang nagbigay? Presidente. Yung 2023. Sino nagbigay? Presidente. Yung second quarter, third quarter, fourth quarter. Sino po nagbigay? Presidente. O anong ibig sabihin nun? Illegal ba yung magkaroon si Inday Sara ng confidential funds? Kasi kung ibinigay ng presidente, inaprubahan ng Department of Budget and Management, inaprubahan ni Bersamin, nasa GAA ha, ang GAA ay batas ang GAA. O tapos nasa SARO. O, anong ibig sabihin nun? Yung bang confidential funds ni Inday Sara illegal? Hindi. Eh bakit sinasabi nila na si Inday Sara dapat wala siyang confidential funds? Dapat ang DepEd walang confidential funds. Dapat ang OVP walang confidential funds. Kasi si Leni Robredo walang confidential funds. Eh kung dapat wala siyang confidential funds, bakit binigyan siya ng Office of the President ng confidential funds? Ano, pakisagot. So, si Inday Sara may confidential funds. O, tanungin nyo ngayon si Bongbong bakit niya binigyan si Inday Sara? Kasi kung si VP Sara, ang Department of Education, dapat walang confidential funds, bakit nag-release ang DBM at bakit nilagay sa GAA? Bakit inaprubahan ng presidente yung confidential funds niya kung hindi pala siya dapat mayroong confidential funds? Maribel Ning, dyan sa Malaysia. Maraming salamat. Tama? Tama ba yung sinasabi ko? So, ang gustong sabihin dito rin ni hindi po irregular, hindi po illegal, at hindi po basta kinuha na lang ni Inday Sara yung pera na yan. Yung pera po na yan, ni-request ng opisina, dineliberate ng Congress, inaprubahan ng Senado, pinirmahan ng Presidente, kaya isinama sa GAA. So, pumayag ang Kongreso, ang Senado, at ang Executive na mabigyan si Inday Sara ng confidential funds. O ba't nagre-reklamo ang mga congressman na bakit may confidential funds si Inday Sara? Pwede nyo namang harangin. Kayo ang gumagawa ng budget. Kayo ang may power of the purse. Kayo ang may power of the purse. Pinayagan nyo na magkaroon si Inday Sara ng confidential funds. Tapos ngayon kini-question nyo. Tanga kayo? Nasa GAA Ibig sabihin, inaprubahan nyo pare-pareho. BICAM, binaprubahan sa Congress, sa Senate, sa BICAM. Pagdating sa Presidente, pinirmahan, ibinigay kay Inday Sara. Winidraw sa Land Bank. Anong mali doon? Anong masama doon? Di ba? Lin Fungo, 8012 dyan sa Europe. Shout out from Germany, Boss Dada. Shout out din sa kasama ko dito sa casino. Sana manalo ka. Makabangag yung kasama mo. Sana matalo siya. Sana lahat ipatalo niya, pati yung mga ari-arian ng mga kamag-anak niya, ipatalo niya. Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yun? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I ay- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed
siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes, boss. It's Na. Putang ina, yari siya. Biningwit siya ni, ni Powa. Sige, putang ina mo ka, ha? Ginagano ni Powa, nilalaro-laro ni Powa yung pain, eh. Kumagat, eh. Ay, di ba, sabi mo, si Inday Sara, yes po, kumagat. Kumagat, pero hindi pa siya hindi niya pa nilulunok, ha? At sinabi mo, ganito, totoo ba? Opo. At sinabi mo din na si Inday Sara lang ang ano mo dahil siya lang may confidential funds. Tama? Opo. Kumagat sa pain. Yari ka. Huli ka ngayon. since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm September 14, nag-assume siya. Binigay niya pa yung date. September 14. Sa September 14, nasa opisina ka na? Oo. 2014, ha? September 14. Opo, nandun na ako. Ganon po. Tangina, yari ka ngayon. Nilambat, eh. Nilambat. Eto na. showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assistant counsel entitled from the prosecutors may also Oh, yes. approach. Should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated, medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? Patay. Tangina, biglang tumulo yung sipon niya. Ayan, no? December 22, 2014. Kailan ka? Nasa Igpao? Kailan ka nasa Igpao? September 24. December 22. Nasa Igpao ka na niyan? Opo. Si Inday Sara lang ang merong confidential funds? Opo. Si Inday Sara lang ang inaudit mo dahil siya lang ang may confidential funds? Opo. Ito yung papel. December. Pakibasa. Ano ang nakikita mo dyan? Patay. Achiche! Kaya naman pala gusto ni Kapunan ng recess. Kaya pala gusto ni Kapunan ng recess. Nakita niya may baon na kanyon si... Putang ina niyan. Nakita niya si Powa may baon na kanyon. Nakita niya sa labas. Putang inang Powa to. Bakit may baon na kanyon to? Sinong kakanyonin nito? Puta, yung pala. Kaya pala si Kapunan ayaw niya. Pagpasok pa lang niya, Sir, nananawagan ako sa Senado, sa Kongreso, sa mga kasamahan ko at sa buong Pilipinas. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sisimulan natin ang hearing na ito sa pamamagitan ng isang malupit na recess. Tangina niyan. Recess kagad. Kaya pala, nakita niya si Kapunan may dalang tangke. Yung dinadrive ni Kapunan, sino to? Ay, ni Po, sino to? Putang ina to, ba't may tangke to? Sino to? Pagbaba ni Powa, nakasakay siya sa tangke, may dala siyang tangke, patay. Sabi niya, putyang ina, kailangan hindi magtagumpay ito si Powa. Ano nangyari? Ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. Sumihilip pa yung isa. Ano sinasabi nito? Teka, wala sa usapan yan. Wala sa plano yan. Sumilip si Bombay. Si Aladdin. May sibuyas yan. Talaga baka magpautang ng sumot at saka kulambo yan. Kita nyo, Bombayin yung lumapit eh. Akala nyo mukhang Bombay, hindi, amoy Bombay yan. Sumilip na ganun, putang ina, kapatay tayo dito, Kapunan. Walang hiya ka. Nagsinungaling tayo kahapon, yari na. Patay. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa Ifao na po kayo. Tama po ba? Nagwag lang siya. Tatarantara si kuya. Ang period po yan, sir. Tangina, wala na. Tangina, nakita niyo yung tsura niya nung tinanong siya ni Powa. So nung December, nandito na kayo. For fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, Tingnan nyo, nasa Ifao na po mangingisay. kayo. Tama po ba? Nangisay eh. Nangisay, patay tayo dyan. Wait lang batiin natin. Alam nyo naman, pag nagpapakulay, kailangan binabati natin yan. Si We Hear You Pilipinas, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. God bless you. Yung asawa ni Matibag nasa huwag nyo na pakialaman yung asawa ni Matibag. Kayo naman, natatakot na ako dyan sa asawa ni Matibag. Baka maumpog. Pag naumpog yung magigising sa katotohanan niya. Ganito pala asawa ko. Ayan. Putsang ina, may dalang basuka pala si Powa. Pinakita niya. Wala na. Nataranta si Bossing. Period po yan, sir. We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Maangan pa siya eh. Kailan ka nandito? September, di ba? Nakikita mo to December. Pucha, kunyari, bulag siya. Ha? Ano yon? Di ko makita. Pucha, di siya makasagot eh. Ulitin natin ha. Di siya makasagot. So malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa Ifao na po kayo. Tama po ba?
Anong period po yan, sir? Yari. Anong date po yan? Sinabi na nga, December eh. Ayan, putsang ina ng isay. Eto na. Ayan, payari tayo dyan. O, sabi ko kasi, umpisa pa lang, tapos na laban. Puta, nilabas ni nilabas ni yung basukan. Tangina, kinanyon niya sa mukha eh. Yari. We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa 8 po. Tama po ba? Tama. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po, pero na-liquid. Pero may na-liquidate po ba yan? Gago, ikaw sumagot nun. Nandoon ka na sa igpaw eh. Bakit tatanungin mo si POA kung na-liquidate po ba yan? Ikaw sumagot, boss. Ikaw ang nasa COA, kayo ang ano eh. Tsaka tanungin nyo si Binay kung niliquidate niya yan. Putang ina si POA, ang Vice President ni POA, si Inday Sara. 2014 si Binay yan. Key collection. Diyan sa, sa Dubai. Hindi ba? Putang ina, na-liquidate po ba yan? Ba't mo ko tatanungin? Putang ina kayo taga COA. Tanungin mo yung mga kasamahan mo kung na-liquidate yan. Abnormal ka? Si VP Sara ang Vice President namin. Ikaw man ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi na si VP Sara lang ang may confidential funds. Sabihin na natin, hindi ni-liquidate yan. Ang usapan dito, bossing, si VP Sara lang, sabi mo, si VP Sara lang ang merong confidential funds. May confidential funds din si si Binay eh. Sinungaling ka. Ngayon, ang rebuttal mo, na-liquidate po ba yan? O bakit? Pag hindi ni-liquidate, wala na siyang confidential funds? O halimbawa, sinabi ni POA, bossing, hindi na-liquidate yan. O, kung hindi na-liquidate yan, ibig sabihin, wala nang confidential funds si Binay. Kung hindi na-liquidate yan, bobo ka. Ang ina yan na magpapalusot ka pa eh. Huwag ka na magpalusot sa amin, hindi ka makakalusot sa amin. Lalo na sa akong pinakamagaling magpalusot eh. Oo, sabi ko nga sa inyo eh. Meron isang beses eh, may kasama akong meron akong ex, may ex ako. Yung kasama kong ex ko, putang ina niya, nakita ako sa Mega Mall, may kasama akong iba. Alam niyo ginawa ko? Putang nahimatay akong ganyan. Oo, tapos, putya, nag-aaway silang dalawa. Nagsasabunutan yung dalawa. Ako, naghihimatay-himatayin ako na ganyan. Tangin na pagdilat ng mata ko, nakahiga na yung isa, tulog na. Isa na lang ang buhay. Doon na ako magpapalusot. Di ko kilala yan. Sino yan? Humiwalay ang kaluluwa ni Bossing, sabi nito eh. Hindi ba? Sabi mo si Inday Sara lang ang merong confidential funds. Ito, ayan, ano yan? 2014. Kailan ka nandito? September. Ano to? December. December. So, sino Vice President yan? Si Binay. Sabi mo, kanina, 2 beses kita tinanong, si Inday Sara lang mayroong confidential funds? Opo. Si Inday Sara lang ang inaudit mo? Opo. Si Inday Sara lang may confidential funds? Opo. Ano masasabi mo rito? May confidential funds si Binay. Ang rebuttal niya, na-liquidate po ba yan? Utangin lang yan. Hindi ko alam. Wala pa naman ako. Ikaw ang nandiyan na eh. Ikaw ang nasa COA na noong 2014 eh. Ako wala pa ako sa COA noong 2014. Ay wala pa ako sa OBP noong 2014. Tanongin mo si Binay. Na-liquidate ba ni Binay? Ba't ako tatanungin mo? Di naman ako, kamukha ko ba si Binay? Ako, kasing ko si Binay, kasing itim ko si Binay. Na-liquidate po ba? Putang inan yan. Kung hindi ni-liquidate ni Binay, wala na siyang confidential funds, ganon? Hindi sana hindi na lang ni-liquidate ni Inday Sara yan. Para i-deny na lang din ni Inday Sara. May confidential funds ba si Inday Sara? Na-liquidate ba niya? Pwede ka bang ganunin niya, ni POA? Walang hiya ka talaga. Parang ang lakas ng tama mo eh. Ulitin natin. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And noong December 22, 2014, nasa IFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Sige, magmaang-maangan. We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa 8 po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po, pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to IFAO actually because That's the question to Igpaw. Why are you asking me if na-liquidate yan? Tanungin mo sarili mo, nasa Igpaw ka na yan, iniliquidate nyo ba yan? Yun yung problema. Si Inday Sara lang ang ninyo, ang ino-audit ninyo. Si Binay hindi nyo inaudit, nandiyan ka na yan. Ikaw ang auditor niyan, di ba? Ba't di mo inaudit yan? Tanungin mo sarili mo, inaudit mo yan? Kung ako si POA, gagawin ko, ba't ako tatanungin mo? Ikaw tinatanong ko. Tanungin mo sarili mo, inaudit mo yan? Hindi. Ba't di mo inaudit? Ba't si Inday Sara ino-audit mo? Bakit si Binay hindi? Nagsinungaling ka na nga, nagpapalusot ka pa. Tanginan yan. yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued. Bata mo pa, bulok ka na.
Napakabata mo pa, boss. Napakabata mo pa, bulok na bulok ka na. Umpisa pa lang, tapos na. Umpisa pa lang, sinungaling na yung testigo nila. Sabi nga nila, may kasabihan tayo na kahit 10 yung katotohanan na sinabi mo. Yung pang-11 kasinungalingan, inimbento mo. Pucha, lahat yung 10 na yun. Puros kasinungalingan na yun. Tapos na boxing, Diego Latigo. Ting, 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 ting. Wala na. Knockout. First round pa lang. Pucha, gumanyan pa lang si Powa, oh. Pagsuntok ni Powa, tulog. Nangisay eh. December 22, 2014. Based on that document po, Meron, you Meron. confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not Bait nga nito ni Powa, that's okay. Maybe, hindi mo pa siya alam. Maybe, bago ka lang yan. Maybe, inaano pa siya ni Powa, nililigtas pa siya ni Powa. So, tangina kung ako to. Kung ako to, ididiin ko to lalo eh. O, ang tanong, bakit sinungaling ka? Marian Marbebe. Bakit sinungaling ka? Ba't nagsisinungaling ka? Sinungaling. Ba't sinabi mo kanina si Inday Sara lang meron naman pala? Ano masasabi mo ngayon dyan? Magsasorry ka sa akin? Pwede mo bang kausapin yung mga mainstream media ngayon na nagpost na si Inday Sara lang sa OBP bukod tangi ang may confidential funds, si Inday Sara lang ganito, si Inday Sara lang ang ganyan. Ang tanong nga, the confidential funds ni Inday Sara is not even illegal. It's in the GAA. Nasa loob siya ng GAA, General Appropriations Act. Batas na po yun. Inaprubahan na yun ng Kongreso, Senado at ng Presidente. Ang nag-release, Presidente. So, hindi illegal yun. So, yung pinalalabas nila na si Inday Sara lang, may confidential fund. Si Lenny, wala. Bobo si Lenny. Bobo si Lenny. Pwede naman pala siyang humingi ng confidential funds para ma-expand niya yung kanyang scope of work, makatulong siya sa bayang Pilipinas para makabawas ng mga adik, makabawas ng mga pusher, ng mga kriminal, terorista, komunista. Pwede mo kasing gamitin yun dun eh. Hindi niya ni-utilize. Bakit? Tanga eh. Tamad, bobo, inutil, walang kwenta. Sasabihin nila, bakit si Inday Sara may confidential fund, si Lenny wala? Kasi si Inday Sara, lumaban man siya sa komunista, si Lenny baka kakampi niya yung komunista. Ang hirap niyong kalaban, Banateros. Boss Dada, ang hirap mong kalaban. Ang dami mong sinasabi. Di ba? Pwede naman pala eh. Sabi, di ba, pinakita ko kahapon doon sa sinabi ni tawag dito, si Attorney Neil Abayon. Oy, J-Pax, maraming salamat sa iyo. Sabi ni Attorney Neil Abayon, illegal ba yung confidential funds ni Inday Sara? According dito, sabi niya sa 3.1, 3.2, NGAs, di ba? National Government Agencies. Ibig sabihin, lahat ng agency ng gobyerno pang-nasyonal pwedeng magkaroon ng confidential funds. Pwede naman palang OVP magkaroon. Bakit hindi kumuha si Lenny Robredo? Paano? Walang laman ng utak. Ang hirap nyo kalaban talaga, Banateros. Lahat na lang napapansin nyo. Tangina nyo talaga. Kaya galit na galit ang mga vlogger ni Bongbong sa inyo. Hindi na sila makapuntos. Yung mga mukha nyo na lang yung kinokontent nila. Nantakin mo tong mukha ko. Pinaiitim pa nilang. Itim-itim na nga. Ano ba naman kayo? aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document. Tinsinero mo na niya eh. Ang dami na sa social media, mainstream media, naglabas na. So, hindi totoo na si Inday Sara lang ang merong confidential funds. Hindi na siya nakasagot eh. Wala na. Binibilangan na ng referee. 1, 2, 3. Puta, knockout. Teng. Tapos na laban. Uwi na tayo. Next article na tayo. Next article na. Yesterday, after the statements were made. So, upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit. Pucha, si Kapunan. Ano na yan? Hindi na alam ni Kapunan gagawin niya. Sasabat na si Kapunan dyan. Wait lang. For the defense, D-1. Sasabihin na ni Kapunan, don't answer. Huy, wag ka sumagot. -167-DE. -OVP. Let it be so, Mark. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect to the counsel for the panel of prosecutors. Medyo malabo. Sir. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photo. May bobo dito, si Alden. Totoo po bang komunista si Robin? Putang ina mo, tanungin mo sa kanya, pumunta ka sa bahay niya, buwisit ka.
Dito tinatanong. Hindi naman si Robin pinag-uusapan namin dito. Impeachment. Putang ina nyo. Dami ng tanga sa Pilipinas. Dumagdag pa kayo, ha? Oy, Alden Richards. Putang ina, pangalan mo pa lang pang-abnormal na. Huwag mong tanungin kung komunista si Robin dito. Pumunta ka sa bahay niya, tanungin mo siya ron. Abnormal. Photocopy that we retrieved from the office of the Vice President. Noted. Okay. Ito, bibigyan ba natin to? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is Galit siya. Hoy, wag kang magmura, nagtatanong lang, utang squatter ka talaga. Gago. Putang ina mo, bobo ka. Mantakin mo pinag-uusapan namin impeachment tapos magtatanong ka tungkol sa kay Robin Padilla kung di ka ba naman tanga. Tangina, ako pa ang walang utak, ha. Bobo. Marimik Sato, salamat sa iyo, ha. Mabuhay ka, mabuhay po kayo. Pungin ang ina mo, tanga ka. Bumalik ka na sa sinapupunan ng nanay mo, kulang ka sa buwan. O kung 9 na buwan ka lang sa loob ng mattress ng nanay mo, gawin mo 3 years, putang ina, para mabuo yung utak mo. Gunggong. Hindi pa pwede rito yung mga bobo. Putang ina, tatalino namin dito tapos pupunta ka rito, hayop ka. Circular 92-9 po ba ay familiar sa inyo? Can you repeat? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witnesses perusing the document, Your Honors. Noted. If assisting counsel would like to also from the prosecution. Witness will please answer. Are you familiar with that document? Ano, repeat. Can you repeat? Putang inang yan. Puro ka repeat. Repeater yarn. I'm not familiar po with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong Yan ang problema, ang yayabang nung scripted, eh. Yung mga scripted na tanong ni Kapuna, nasasagot. Ganyan, talagang matipuno, eh. Tsaka yun, pinakita na yung mga document. I have not seen that document, Your Honor. What's the question? Patay. Tang ina yan, yari. whereas clauses. I won't ask you about the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa. Ma'am, you want to come here so you'd have a better view. Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Huwag mong tatabigin yan. POWA, yan lumapit, huwag mong tatabigin yan. Mamamaga yung betlog mo. O, ganyan, manununo ka di ba? O, sino dito yung nanununo na namaga yung itlog? Ihi kasi ng ihi kung saan. O, nag-alay ng Skyplex. Sino dito? Attorney Capunan, it's also flashed on the screen. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses may create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies. Oh, malinaw. Hindi kailangan i-divulge yung information patungkol sa mga confidential intelligence operations. Hindi dapat sabihin because it may endanger the lives of eklat-eklat. Malinaw. And so to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Whereas by its very nature, the use of confidential and or intelligence and or Si Kapunan, si Kapunan may hawak na mic. Tangina, akala mo si Willie Rebillame. Akala mo si Kapunan, si Willie Rebillame may hawak pang may hawak pang mic, walang hiya na yan. Baka kumanta bigla yan ng My Way. Pucha, bigla siyang gumaganon ng mic Bisit naman to si Kapunan, no. Matakaw din masyado sa mikropono to. Lugi ka rito kapag ka sa karaoke may sarili siyang mikropono. Pucha, kahit kanta mo, kanta pa rin niya confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Manifestation May dala siyang mic. Putang ina Kapunan to madugas. Tignan niyo si Kapunan, ang dugas eh. Oh. Ayan bigla siyang Oh. Putang ina may effect sa sarili. Ilang buhay ito. Ang saklap.
Bigla niyang inagaw yung mic, kumanta siya. Tingnan mo yung mukha, gigil na gigil. Pucha to si Kapunan. Kayo na ba lola to? O yung lola nyo nakatakas na naman. Pucha, sabi ko sa inyo, ikandado nyo yan. Bigla siya naglabas ng mic. Teka, akin yan. Gago, di ka naman pumindot. Sa'yo yan. Yan yung mga nakakainis kasama sa inuman eh. Papipiliin mo doon sa libro. Puchang ina, hindi mamimili yan. Di ba? Bibigay sa inyo yung libro ng videoke, hindi mamimili yan. Ganun yan. Oh. Ikaw naman, hirap na hirap ka mamili. Pindot ka ng pindot. 4722. Tapos, lahat ng kanta nilagay mo doon yung sayo. Putang ina, nung gusto niya yung kanta, bigla kinuha niya, akin yan. Gago ka, hinanap ko yan. Ako nagpindot niyan, tapos gusto mo ikaw kumanta. Visit na yan, oh. Station, Your Honor. First of all, this exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this Inagaw niya yung mikropono. Inagaw niya yung stage. To naman si Kapunan, napaka... Ginawa ba sa ni Powa yan? Inagawan ka ba niya ng ano, kanta sa videoke? Di naman. Kanta ka ng kanta, 2 araw ka na kumakanta, ngayon lang kumanta si ngayon lang kumanta si Powa, inagawan mo pa, walang iya ka talaga. Oh. witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. There is no indication here. Wala nang ginawa niya na. Siya na bida, ikaw na. Ano niya, biglang siya na naging bida, busy talaga to. Okay. There is an indication here, Your Honor, that all issuances Joint circular. inconsistent Repeating herewith are hereby amended or revoked accordingly. Similar provision, Your Honor, by way of manifestation. The joint circular. Can you see? Hinarangan niya si Powa eh. Si Powa yung nakatayo doon. Hinarangan niya. Tayo nanuno sa punso eh. Ano ganyan? Sobra ka naman, Kapunan. Napakatakaw mo naman sa publicity. 2 araw ka nang nagsasalita dyan. Si Powa ngayon lang. Inarangan nyo. Si Powa hindi na makalapit. Alayo na ni Powa. Ito naman si Powa. Pakabait naman ito. Ako siniko sa mukha yan eh. Tadyakan mo, Powa. Ano ka ba? Sa'yo yan eh. Ikaw ang may-ari ng ano ngayon, kalsada eh. Oo, taragis yan oh. Is likewise in Pumunta na sa harap na stage. Willie Rebilla yan. Bigyan na jacket yan! Putang ina niya, patawa tong impeachment na to. Dapat itigil na to impeachment na to. Puro katarantaduhan lang to. Oo, taragis yan. is likewise, Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated 1992. Tuesday, 0525. Maraming salamat. Asapio Sexual. Grabe si, ang bait ni Powa. No? For the record. Noted. Nang lumayo. Putang ina to si Powa. Ay, Powa, pucha ka. Ba't pinayagan mo si, pinayagan mo si Elton John kumanta dyan ng Candle in the Wind? Bigla nagpiano si Elton John. Goodbye, England Rose. Putang ina niya, patawa talaga tong prosecution na to. Wala nang magawang matinutong mga walang hiyan to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang